Magandang araw po sa lahat. Ngayon, ating pag-usapan ang 5 magagaling na aktres sa ating bansa, Marian Rivera, Jody Santa, Maria, Kim Chiu, Ann Curtis, at Catherine Bernardo. Una, mahirap talagang sabihin kung sino sa kanila ang pinakamayaman. Ang kanilang net worth ay hindi publiko, at ang kanilang kita ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan, tulad ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, endorsements, at iba pang negosyo. Sa usapin naman ng kahusayan, subjective ito at nakasalalay sa pananaw ng bawat isa. Ang bawat aktres ay may kanya-kanyang lakas at estilo, at lahat sila ay nagtatagumpay sa kanilang mga karera. Ngunit, maaari nating tingnan ang kanilang mga parangal bilang isang indikasyon ng kanilang kahusayan. Si Marian Rivera ay kilala sa kanyang malawak na karera sa telebisyon at pelikula, at nakatanggap siya ng maraming parangal, kasama na ang Best Actress sa iba't ibang award-giving bodies. Si Jody Santa, Maria naman ay isang batikang aktres na kilala sa kanyang husay sa pag-arte, at nakatanggap din siya ng maraming parangal, kabilang ang Best Actress sa iba't ibang kategorya. Si Kim Chiu ay isang multi-talented na artista na kilala sa kanyang husay sa pag-arte, pagkanta, at pagsayaw, at nakatanggap din siya ng ilang parangal, kabilang ang Best Actress sa ilang mga palabas sa telebisyon. Si Ann Curtis ay isang versatile na artista na kilala sa kanyang husay sa pag-arte, pagkanta, at pag-host, at nakatanggap din siya ng ilang parangal, kabilang ang Best Actress sa ilang mga pelikula. At si Catherine Bernardo, isang batang aktres na kilala sa kanyang husay sa pag-arte, ay nakatanggap din ng ilang parangal, kabilang ang Best Actress sa ilang mga palabas sa telebisyon. Para sa mas detalyadong pagtingin, narito ang kanilang tinatayang net worth at ilan sa kanilang mga napanalunan na parangal. Jody Santa, Maria, ang kanyang tinatayang net worth ay $100,000 minus $1 million. Nakatanggap siya ng 2 consecutive GMMSF Box Office Entertainment Awards para sa Be Careful with My Heart, at PMPC Star Awards for TV Best Actress in a Drama Series para sa Be Careful with My Heart. Kim Chiu, ang kanyang tinatayang net worth ay $5 million. Nakatanggap siya ng Most Promising Female Star Award para sa Sana Maulit Muli, PMPC Award for Best Drama Actress, at Princess of Philippine Movies and TV. Catherine Bernardo, ang kanyang tinatayang net worth ay $14 million. Nakatanggap siya ng maraming parangal para sa kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon, kabilang ang Best Actress sa iba't ibang kategorya. Ann Curtis, ang kanyang tinatayang net worth ay $10 million. Nakatanggap siya ng 2 FAMAS Awards, Luna Award, 2 Metro Manila Film Festival Awards, at 5 PMPC Star Awards for Television. Marian Rivera, ang kanyang tinatayang net worth ay $5 million. Nakatanggap siya ng maraming parangal para sa kanyang mga pelikula at palabas sa telebisyon, kabilang ang Best Actress sa iba't ibang kategorya. Naging FHM Magazine's Sexiest Woman of the World noong 2008 at 2013. Tandaan na ang mga net worth na ito ay mga tinatayang halaga lamang at maaaring mag-iba depende sa iba't ibang mga pinagkukunan. Ngayon naman, tingnan natin ang kanilang mga awarded movies at high-grossing films. Jody Santa, Maria, nanalo siya ng Best Actress sa Cine Manila International Film Festival para sa SISA 2008 at Best Supporting Actress sa Cinema One Originals Film Festival para sa Third World Happy 2010. Ang teleseryeng Be Careful with My Heart 2012 ay naging matagumpay sa buong mundo at nagkaroon ng maraming album, world tours, at concerts. Kim Chiu, ang pelikula niyang Bride for Rent 2014, ay ang ika-6 na pinakamataas na kita na pelikula ng Pilipino sa lahat ng panahon, na nagkakahalaga ng 326 million pesos sa takilya. Ang iba pang matagumpay niyang pelikula ay ang I Love You, Goodbye, 2009, at Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo? 2013. Catherine Bernardo, wala pa siyang natatanggap na parangal para sa mga pelikula. Ang kanyang mga high-grossing films ay ang Hello, Love, Goodbye, 2019, ang pinakamataas na kita na pelikula ng Pilipino sa lahat ng panahon,
na nagkakahalaga ng 880.6 million pesos sa buong mundo, at The House of Us, 2018, ang ikalawang pinakamataas na kita na pelikula ng Pilipino sa lahat ng panahon, na nagkakahalaga ng higit sa 800 million pesos sa buong mundo. Ann Curtis, nanalo siya ng Best Actress sa Metro Manila Film Festival para sa Baler, 2008, Best Actress sa FAMAS Awards para sa No Other Woman, 2011, at A Secret Affair, 2012. Ang kanyang mga high-grossing films ay ang Baler, 2008, No Other Woman, 2011, A Secret Affair, 2012, The Gifted, 2014, Sid at Aya, Not a Love Story, 2018, at The Mall, The Merrier, 2019. Marian Rivera, wala pa siyang natatanggap na parangal para sa mga pelikula. Ang kanyang pinakabagong pelikula, Rewind, 2023, ay ang pinakamataas na kita na pelikula ng Pilipino sa lahat ng panahon, na nagkakahalaga ng 889 million pesos sa buong mundo. Sa wakas, tingnan natin ang kanilang mga recent awards. Jody Santa, Maria, nanalo siya ng Best Drama Actress sa Golden Laurel Batangas Province Media Awards noong 2022 at Best Actress in a Leading Role sa Asian Academy Creative Awards noong 2022 para sa kanyang papel sa The Broken Marriage Vow. Kim Chu, nanalo siya ng Most Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards noong 2024 para sa kanyang papel sa Linlang. Catherine Bernardo, nanalo siya ng Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards noong 2023 para sa kanyang papel sa Dalawang Good Dalawang Bitro. Ann Curtis, wala pa siyang natatanggap na recent awards. Marian Rivera, wala pa siyang natatanggap na recent awards. Tandaan na ang mga listahan na ito ay hindi kumpleto at maaaring may iba pang mga awarded movies, high-grossing films, at recent awards na hindi nabanggit. Sa kabuuan, ang 5 aktres na ito ay pawang may talento at nakamit ang mga tagumpay sa kanilang mga karera. Ang pagtukoy kung sino ang pinakamayaman o pinakamahusay ay nakasalalay sa pananaw ng bawat isa.